It is definitely not a war-driven imposition. It is a resilience imposition. Mariing pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga pahayag na ang PAC Silica na planong itayo sa New Clark City sa Tarlac ay nakatuon sa digmaan. Aniya, hindi ito war-driven imposition kundi isang hakbang para palakasin ang industriya ng semiconductor sa bansa, pati na ang teknolohiya at ekonomiya. It is a manufacturing and high technology endeavor. So, kung saan na nakukuha yung ideya na war-driven imposition, kalokohan yun. It is actually resilience. Kaya may gera, kaya hindi, naninikip ang supply ng mga kinakailangan natin. It is an effort to join the manufacturing cycle na matagal na nating gina-jumpstart dito na hindi yung long term hindi natutuloy. Ayon sa kalihim, layunin ng proyekto na maisama ang Pilipinas sa global manufacturing cycle, lalo na sa high technology industries, upang hindi laging umaasa sa pag-angkat ng produkto. Dagdag pa niya, mahalaga ito para sa industrialisasyon at pagpapalakas ng supply ng mga kailangan ng bansa. Number one, values. Number two, for resilience ng ating bansa. Kita at industrialization na matagal na tayong ayaw tulungan ng China dahil binebentahan tayo ng murang-murang mga goods na segunda klase. Binigyang diin din ni Teodoro na mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman tulad ng mga mineral na mahalaga sa teknolohiya. Ngunit kadalasan ay nai-export lamang at hindi napapakinabangan sa loob ng bansa. Aniya, may mga proyekto na sana para dito pero hindi natutuloy dahil sa pagtutol ng ilang grupo. Dahil may mga environmentalist na hindi naman makasiyensya, kaya umiiral ang mga small-scale mining dahil tinututulan ang responsible mining. Dito sa mga to, huwag na silang tumira sa bahay na may semento. Dahil mina yun isemento. Huwag silang magpailaw sa kanilang bahay. Kuryente. Galing din yun sa maalambre. Galing din yan sa sa lupa. Samantala, hindi rin kinumpirma ng kalihim ang mga ulat na posibleng pairali ng US common law o magkaroon ng diplomatic immunity sa proyekto. Aniya, wala pa namang pinal na kasunduan at patuloy pa ito sa pag-aaral. I can't confirm those. The proof of the pudding is in the eating. Tignan natin kung ano talagang lalabas. As far as I know, wala pa naman firm documents ito. It's just an expression of interest only. And the countries still have to thresh it out. So it's once again putting the cart before the horse. Batay sa mga ulat, planong magtayo ng mahigit 1,600 ektaryang industrial zone sa Luzon Economic Corridor na magiging sentro ng makabagong manufacturing at technology. Bahagi ito ng PAC Silica, isang samahan ng mga bansa na nagtutulungan para sa AI at supply chain security, kung saan pang-13 bansa ang Pilipinas na sumali at inaasahang madaragdagan pa ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.